Praise God. Purihin na ating Panginoon. Tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na muli tayo ay kabahagi sa banal na gawain ng Panginoon. At ngayon po tayo ay aawit sa Panginoon. Awitin natin ang goodness of God. Thank you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Babasa ng banal na kasulatan, pangunahan tayo ng malapas sa Lord, hallelujah. Lord, God. O, purihin ka, Ama naming Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Luwalhati sa iyong dakila at walang hanggang kabanal-banalang pangalan. Sa umaga pong ito, Ama naming Diyos, ay muli kami ay nagagalak at nagpapasalamat. Salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin na taglay ang buhay at kalakasan. Na muli kami ay hinakay mo sa dakong ito upang aming sama-samang pakinggan ang iyong mga banal na salita. At upang sama-sama kaming maghain ng panalangin na ukol sa Espiritu. Ama naming Diyos, lagi mo lamang po kaming gawing karapat-dapat. Ang aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasala ay iyo pong ipagpatawad. At muli po, Ama naming Diyos, ang iyong mayamang pakikisama ay ipagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas. Amen. 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 Praise the Lord, purihin po ang ating Panginoon. Lord God, sa bahagi po na pagbabasa ng banal na kasulatan, kayo pong lahat ay makibukas sa atin. Sa aklat ng Genesis sa kabanatang 8, ang mga talata po ay 11 hanggang 15. Purihin ng ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Aklat ng Genesis, kabanatang 8, ang mga talata po ay 11 hanggang 15. At ang kalapati ay nagbalik sa kanyang dakong hapon. At narito, may dalang isang dahong sariwa ng olibos sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At umintay pang muli siya sa araw. At kinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, ng taong ika-601 ng unang buwan,
Nang unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng ikalawang buwan ng 27 araw ng buwan ay natuyo ang lupa, at nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi. Lumunsad. Purihin ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Amen. Praise the Lord. Pagpo sa pagbuli ng salita ng Diyos na paglilingkod ng mga customer tayo muna at makasama. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kalungkuran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Pagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito ay kami nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At kami ay inyo pong inilagay sa ganitong paglilingkod na taglay ang malaking kumpiyansa na sa lahat ng pagkakataon na aming gagawin, kami ay inyong pinakikinggan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pagbubulay ng iyong mga salita. Inyo po kaming gabayan at samahan. Salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga kapatid na tumutunghay sa online. Kamusta na po kayo? Good morning po. Tayo po ngayon ay nasa bahagi po ng morning devotion. At bago po tayo manalangin, isang mabuting bagay na tayo ay magbulay ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Roma, 10, ang talata po ay
hanggang 2. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Purihin ng Panginoon. Ang tamang pagkakilala sa gawaing paglilingkod. Purihin ng Panginoon. Ang isa sa mga palaging panalangin ni Apostol Pablo, maligtas ang kanyang kamag-anakan. Ang tinutukoy niya dito na patungkol sa kanila, ang aking panalangin na patungkol sa kanila ay ang kanyang mga kamag-anak na itinuturing na may pagmamalasakit din naman sa Diyos, ngunit mali ang pagkakilala. Ang salita ng Panginoon, pag hindi ayon sa pagkakilala, walang kabuluhan ang pananalangin o ang paglilingkod ng isang tao. Pag mali ang pagkakilala, kahit tayo din naman, kahit halimbawa ang pinaglilingkuran mo ay hindi naman talaga siya ang totoong mayor, diba? Impostor lang. Mali ang pagkakilala mo. Hindi magiging makabuluhan ang paglilingkod pagka mali. Ay meron nga tayong kasabihan na kapag ka may tiyaga, may nilaga. Pero mas maganda, alamin mo muna kung ano yung iyong nilalaga bago ka magtiyaga. Baka mamaya ang laman ng kaldero ay tsinelas. Wala ka talagang nilaga, no? Kaya, sa paglilingkod, dapat napakagandang bagay na ating tiyakin, lalo pagdating sa pananalangin. May mga ilan, mali ang pagkakilala sa Panginoon. Mali ang pagkakilala sa Diyos. Paano tayo? Paano ang Diyos sasagot kung mali ang pagkakilala mo sa Kanya? Halimbawa, may mga ilan sa ating mga kababayan ang pagkakilala kay Kristo ay normal na tao. Paano tayo tutugunin ng Panginoon yan? Diba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, may mga ilang nagmamalasakit din sa Diyos, pero mali ang pagkakilala. Hindi ayon sa pagkakilala. Kaya, niglagay ng konklusyon ang ibig ni Apostol Pablo na sila ay maligtas. Tignan mo yan. Pag mali ang pagkakilala, talagang walang kaligtasan. At kahit sa pananalangin, pag hindi ayon sa pagkakilala, ang panalangin ay walang kabuluhan. Diba, may salita na magsisitawag sila sa akin, ngunit hindi ko sila pakikinggan. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Diba, sabi sa aklat ng Mateo, sabi, magsisitawag sila sa akin. Ngunit ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? Magsilayo kayo sa akin. Kayo'y mga manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakakikilala. Ganito ang sabi sa verse 23, at kung magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya sa pananalangin, napakahalagang bagay na ating alamin yung ating karapatan. Sapagkat hindi po lahat ng nananalangin
ay tinatanggap ng Diyos. Hindi po lahat ng nananalangin ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Sino itong may karapatan na manalangin sa Panginoon? Sino itong may karapatan na tumawag sa Diyos? Ganito ang sabi sa aklat po ng Roma. 10 ang talata ay 14 hanggang 15. At paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang nagsisisampalataya sa kanila na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig ng walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kung titignan natin at babaybayin ang mga talatang ito, nagpasimula paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan. Kaya, sino yung ating sasampalatayanan? Ang Diyos. Ang tunay na Diyos. Pero paano sila magsisitawag kung hindi nila kilala ang tunay na Diyos? Purihin ng Panginoon. Sino ang magpapakilala sa tunay na Diyos? Yung mga tunay na tagapangaral. Sino itong tunay na tagapangaral? Ang mga sugo ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya yung ating sinasampalatayanan ay tunay na Diyos. Bakit? Ipinangaral ng tunay na mga ngaral ang apostol. Kaya nga yung mga kautusan, mga minamahal, yan ay ipinagtagubilin lamang sa mga sugong apostol. Kaya ang sabi dito sa aklat po ng Gawa, 1 ang talata ay 3, na sa kanila namay sa Gawa, na ang sabi ng salita ng Panginoon, na ang mga kautusan ay ibinigay ng Diyos sa kanyang mga apostol. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya maliwanag na ang Diyos ay naghahanap ng karapatan sa isang taong gumagawa ng kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng karapatan. Kailanman, kahit anong tawag natin sa ating tinatawagan, kung hindi naman ito talaga ang ating tinatawagan, walang kabulot. Halimbawa, tumawag ka doon sa wrong number. Diba? Kahit anong pakiusap mo, kahit ano ang iyong pagmamakaawa doon sa iyong tinatawagan, pero yung tumawag sa iyo, ma'am, sorry, wrong number po kayo. Walang kabuluhan. Bakit? Hindi naka-address doon sa dapat mong sampalatayanan. At salamat sa Diyos, sapagkat ang tunay na iglesia naglagay ng sugong apostol. Purihin ang Panginoon na ipinakilala sa atin yung tunay na Diyos na dapat nating tawagan. Yung tunay na Diyos na dapat nating sampalatayanan. Kaya nga ang mga sinaunang iglesia naging matibay sa ministeryo ng salita at pananalangin. Diba? Sa aklat po ng Gawa 6 at ang talatay 4, datapot magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at ministeryo ng salita. Bakit ka ako nagsipanatiling matibay? Sapagkat naituro ng apostol ang tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
Kaya nung natatandaan natin si Apostol Pablo nang pumunta sa Greece, maraming mga estatwa ng mga iba't ibang Diyos doon. Pero meron doon Diyos na nakalagay doon sa hindi nakikilalang Diyos. Itinayo yun ng mga tao doon bilang respeto sa hindi pa nila nakikilalang Diyos. Kaya ang Greek mythology, napakadami nilang gods. At baka sakaling may magselos na hindi nila naipakilala. Kaya nagtayo sila ng isang estatwa na may nakalagay sa hindi kilalang Diyos. Doon tumayo si Apostol Pablo at kanyang ipinakilala ang Diyos na hindi nila nakikilala at ipinangaral si Jesus. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang mga apostol nagtuturo ng tunay na Diyos na dapat nating tawagan. Ang tao kasi kung sino-sino yung tinatawagan, kung sino-sino yung kanilang nilalapitan, hindi nila nalalaman na hindi pala ito ang tunay na Diyos. Salamat sa Panginoon na ituro sa atin ang tamang pagkakilala sa Diyos. Kaya tayo, direct na nakakalapit sa Panginoon. Praise the Lord. Meron tayong privilege na tayo'y pinakikinggan ng Diyos sapagkat tayo ay mga tunay na mananamba sa Diyos. Purihin ang Panginoon at salamat sa apostol sapagkat ito ang naging kapahayagan sa kanya ng Panginoon. Kaya tayo ay karugtong ng unang iglesia. Minsan nagtanong sa atin na kailan naitayo ang inyong iglesia? Kailan daw naitayo? Kaya ang sagot natin, sa panahon ng Pentecostes. Hindi ba noong 1973? Hindi. Diyan lang naitala yan sa Security Exchange Commission. Yan lang yung panahon ng pagkatala. Pero karugtong tayo ng unang iglesia. Purihin ang Panginoon. Karugtong tayo. Diba kapag minsan magbabasa tayo ng liwayway, minsan putol, sa ibang chapter mo pa mababasa. Parang ganun tayo ay karugtong. Kaya yung katuruan sa unang iglesia sa panahon ng Pentecostes ay katuruan din natin sa panahon natin ngayon. Kaya nga, ang kaloob at pagkatawag ng Diyos hindi nagbabago. Kung ang panahon noon tumawag ng apostol, sa panahon din natin ngayon, ang Diyos tumawag ng apostol upang ituro ang tunay na Diyos na dapat nating tawagan. Kaya salamat sa Panginoon, tayo ngayon ay mayroong kapanatagan. Meron tayong garantiya na sa ating pagluhod, na sa ating pananalangin, nakatatawag tayo sa tunay na Diyos na dapat nating sampalatayan. Purihin ang Panginoon. At ito po ang isang napakalaking kapalaran natin. Kaya biyaya ng Panginoon, ang fourth watch, sinamahan ng Diyos. Sinamahan ng Panginoon. Alam nyo yung sa Luneta, bago pa man tayo mag-home prayer dyan, mayroon ng mga malaking reliyong dumaan dyan. Andyan yung Nazareno, Black Nazareth. Nandyan naman yung campaign rally. Mararami sila. Pero tanungin natin, may nabautismuhan ba sa kanila? Meron bang natala sa aklat ng langit? Salamat sa Diyos. Nang dumating ang Humphrey at
ipinahayag ang salita ng Panginoon, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Minsan ngayon, ang bawat relihiyon ay may kani-kaniyang mga agenda batay sa kanilang mga personal na ideolohiya, na personal na kapakinabangan. Salamat sa Diyos, natayo ang fourth watch sa panahon natin ngayon. Praise the Lord. May panig ang Diyos. May mga tao ang Diyos na ipinakikipagbaka ang Ebanghelyo upang ang sino mang sumampalataya at maligtas makasama sa rapture. Purihin ang Panginoon. Kaya ito po ang ating napakalaking kapalaran, mga minamahal, na ang ating pananalangin ay hindi nauuwi sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat naituro sa atin ang tunay na Diyos na dapat nating tawagan. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sugong apostol ang nagtuturo sa atin ng mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ipinagkait sa inyo na ituro ang buong katwiran ng Diyos. Praise the Lord. Kaya sa ating mga pananalangin, alam natin may Diyos na dirinig sa atin. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat naglagay ka ng apostol sa iyong iglesia na ikaw ang nagpahayag sa kanya ng tamang pagkakilala sa iyo. Salamat po, Ama naming Diyos, sapagkat natitiyak namin na sa aming paglapit, nakakalapit kami sa Diyos na nakakakilala sa amin. Nakakalapit kami sa tunay na Diyos na aming nakikilala dahilan sa mga turo't aral na sa amin ay iniwan, na sa amin ay itinuro ng iyong sugong apostol. Pagpalain mo, Panginoon, ang amin pong mga pamamagitan sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat mga kapatid. Ikaw ang palaging gumabay at magpala sa bawat isa. Salamat po, Ama namin Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.